Hello po. Good morning po sa ating lahat. Pagkakita ng Panginoon sa isang umaga na magkasama-sama po tayo po po sa Kanya. Bago po tayo magsimula, hindi po tayo tumayo. Ay po manalangin. Dahilan Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa amin, sa isang buong linggo na nakalipas. Sa mga oras nito, Panginoon, lumalapit kami sa inyong harapan. Humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakasala namin nagawa. Kung maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa laban nito para sa iyo. Lord, dalangin namin ang inyong pamuna sa lahat na aming gagawin. Hinihiling namin at sinasaway ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, sa umagang ito. Na alam namin, Lord, na magiging matagumpay ito. Dahil ito'y para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, i-bless na po kayo ng bawat isa, ng mga maawit, ng sa mga tumutugtog. Hindi sa aming kapatid na doon sa mag-atin ng mensahe. At sa bawat sa narito, Panginoon Jesus, sa mga puso at isipan, sa pagtalaga, Panginoon, ng salita at taas na ibigay sa amin. Pagpalain, Panginoon, ng mga kapatid namin na wala pa ito, pamagigan sa kanila. Ganyan, Panginoon, sa aming pastor na hindi po namin kasama ngayon. Pagpalain po siya, ganyan po, Panginoon, ang buong pamilya. Maraming salamat po muli. Alam namin, Lord, na ibibigay namin yung the best, ang papuro pagsama sa inyo, Panginoon, sa mga ito. Huwag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Libo, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Sa lahat, wala pa kami ng natin ating Panginoon. Hallelujah. Dahil natin pagkakakulay natin Panginoon. Tapos na makakawitan. Kamay-kamay po natin yung mga samahan natin. Back to the sun, where you found me. Back to your heart. I surrender, take me. This is all I can be. Back to the sun, my body's free.
is found in you. Now I'll sing out, you're true.
Hello po. Good morning. Good morning po ulit sa ating lahat. Sabi nga sa akin kanina, above all. So kung isipin po natin, dahil pa po na nandito po tayo ngayon, kinoconsider po natin na talaga po si God is above all sa ating buhay. Alam ko po na busy po ang bawat isa, di ba po? Minsan, lalo pag Sunday, ang hirap pumangon, ang hirap gumising, ang daming naisip natin gagawin, mamaya, yung mga pwedeng natin gagawin, yung mga preparation. So talagang kung binigyan natin ng time si Lord, salamat po. Nabigyan natin siya ng papurihan sa gawain dahil pinakita natin na yung gagawin sa awit above all. So anumang bagay sa buhay natin, dapat tayong above all si God. So yun nga po ay above all din, na papanalangin natin yung mga bata kaya tinatawagan po sila dito sa harap. Amang Diyos, na mapangyarihan sa lahat, kami nga po nagpupunan nagpapasalamat sa inyo sa buhay ng mga batang ito. Nakakatuwang tignan, Panginoon, na marami sila ngayon na narito sa aming harapan. Salamat, Lord, dahil sila naging kasiyahan sa bawat po sa amin bilang ng mga magulang at guardian. Lord, i-bless nga po, Panginoon, bawat isa. Na ikaw mag-ingat sa kanila laban sa anumang sakit na meron ngayon. Ikaw magbigay ng kalakasan, magandang kalusugan upang makapag-aaral sila, Panginoon, ng maayos. Lord, i-bless din kanilang mga magulang at guardian upang patuloy na mai-provide, maibigay sa mga batang ito ang kanilang mga pangangailangan. Alam namin, Lord, na ikaw mag-bless sa mga batang ito na lalo sila ng iba na pagkatapos sila. Alam namin, Lord, na ikukumit din nila pa yung nagkalang buhay para
Muli, pupuri, magpapasalamat kami, pinatasay ang mga batang ito. Pagmadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you. Thank you. Tayo po dadako sa purgatory. Tayo po magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya. Tayo po mananalangin. Hindi ko po na tayo tumigit. Ang dalian. Bless Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat nga po. Lord, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat Lord sa privilege na ibinigay upang kami maging kabahagi Panginoon para sa inyong gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Salamat maraming sa Panginoon sa inyong kabutihan sa amin na sa lahat ng bagay namin natatanggap. Alam namin Lord na ikaw lang may kadahilan nito. Ikaw nagbibigay ng marunong sa amin ang kakayahan upang magkaroon Panginoon ng aming pagkakakitaan. Kaya Lord, hayaan mo sa oras na ito ang nagbigay ng kasiyahan sa aming puso ang pagbibigay para sa iyong gawain. Kaya Lord, i-bless yung bawat salapi na maniligo, hindi sa tapag-iingat ito, ikaw mag-bless din sa kanya po yung knowledge and wisdom. Hindi na alam namin Lord na ito magagamit namin para sa iyo. Maraming salamat nga po. Ikaw ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po tayo sa ating mga announcements. So, yun. Ito yung mga nagtanong, paano daw ba? Na magsusulat po kung kanilang mga suggestions and prayer requests at concern. Yung meron po tayong email, yung patriotsevangelical.church@gmail.com. At meron din naman yung ating yung box po dyan sa likod. Pwede po kayo magsulat kung ano po sa email. Pwede po dyan. So, yun nga, no? Kasi yung iba sabi nila, paano ba makakapagbigay ng mga suggestions? So, yung sabi namin, kung hindi kaya sa email, meron po tayo dyan sa likod na box po. Pwede po magsulat tayo ng hulog po dyan. At meron din tayong Facebook page, yung PEC Patriot's Evangelical Church. Ito yung mga gawain natin, nakapost dyan. Yung every Sunday na ating gawain, then yung every Wednesday, din yung ating Thanksgiving night. Nandyan po yan. At iba po mga gawain po ng church. Nandyan po, makikita po natin. At meron po tayong mga kapatid na mag-birthday at mag-celebrate na mga birthday from August 35 to 31. Babatiin po natin sila, 2024. Mula po dyan sa ating listahan, si Alan de las Cruz. Yun, birthday, August 26 naman, si Lance Rodriguez. Wala si Lance Rodriguez, si August 26, si Lester Ponciano. At August 26, si Jean Samson. August 29, si Destiny, nandun siya. Dito. And August 30, si Andrea Ponce. August 31, Maria Tamayo. So, bawal pa lang nakapagpasan ng August 31. So, muli, happy birthday yan sa ating mga kayo. Nag-diriyon ng mga birthday. Wala tayong, meron yung ating, meron after po ng church, yung mga kabataan po ayan, announce ko na rin na meron po tayong gawain po mamaya. So, hiling namin na mag-stay po tayo. Yun. So ngayon po dadako tayo sa mensahe. Siyempre hindi ko na po patatagalin. Nabanggit ko na kanina kung sino ating magiging mensahero sa umaga nito. Tatawagin ka na ating butihin kapatid. Pastor Don. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning po. Okay, so kasalukuyan pa rin po tayong nasa ating series ng Mark. At ngayon naman po ay ating tatalakayin yung passage na nakasulat po sa Mark chapter 11, verses 1 to 11. So, ano po ba yung nakasulat dyan sa Mark 11, 1 to 11? Ano ba yung title dyan? Okay, yung sa Bible po natin, ano po yung nakasulat na title dyan? Para sync tayo. Okay po? Ayan, triumphal entry. Yun po yung nakasulat dyan. O ito po yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem.
Para klaro lang po, no, lagi ko pong binabanggit yung salitang Bible passage o passage. Ano ba yung sinasabi ko na passage? Kung sinabi ko pong passage, ito po yung tumutukoy sa verse o mga grupo ng mga verses na may kumpletong kahulugan. Minsan isang verse lang, minsan para makuha mo yung buong ibig sabihin o kahulugan nung nakasulat, kailangan basahin mo yung 5 verses o yung mga nauna at yung mga susunod na verses. So pag sinabi kong passage, verse o group of verses na may buong kahulugan, yung po yun kasi lagi kong babanggitin yung salitang yan. Okay, so ang assumption ko po is karamihan sa atin pamilyar na po dito po sa eksenang ito, yung pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Ito po yung karaniwang inaalala natin taon-taon tuwing Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Okay? Wala pong masama dun sa pag-celebrate ng Linggo ng Palaspas. Ang masama doon, pag nilagay natin ng ibang kahulugan yung Palaspas, na meron itong something magical or something na nagagawa. Hindi po. Ito po ay pag-alaala lang dun sa nangyari noong unang panahon kung saan pumasok ang ating Panginoong Jesus na sakay ng isang donkey o asno sa Jerusalem. So ito po yung unang araw dun sa sineselebrate natin na Semana Santa o Holy Week. So ito po yung pinakauna, yung Palm Sunday. Diba po? Tapos, yan, sunod-sunod na yan. Holy Monday hanggang Resurrection Sunday po. Okay po, maliwanag yan. Pero alam niyo ba na ang ganitong mga passage sa Bible, katulad nito kasi medyo familiar tayo, no? Kung titignan natin, lagi naman natin naririnig ito Pero yung ganitong mga passage sa Bible na sa tingin natin, ay alam ko na yan, familiar na ako dyan. Ito po yung mga may malalim na kahulugan o detalye na madalas po nalalagpasan o nami-miss out ng karamihan. Kaya po, nakakapat lamang na laging mayroon po tayong nakahandang pang-take down ng ating notes dahil napakahalaga na makuha po natin yung mga detalye na pag-uusapan natin sa umagang ito. Bilang parte rin po ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, as usual po, kung meron po kayong mga katanungan, wag po kayong mahihiyang magtanong sa akin, no? So, pagkatapos po ng ating message, pwede din kayo mag-PM sa akin. Kung meron kayong mga hindi masyadong maliwanag para sa inyo o kung may mga ibang questions kayo. Okay po. So, bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe sa umagang ito, inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo tumayo at sama-sama po tayo mananalangin. Diyos namin naman dakila, lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataon na mas makilala ka pa sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ikaw po magbigay na pangunawa at kaliwanagan sa aming mga isipan upang matandaan namin ang mga katotohanan na maririnig namin sa umagang ito tungkol sa nangyaring matagumpay ng pagpasok ng aming Panginoong Jesus sa Jerusalem. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pagkinig at isipan na interesado at may sigasig na matuto. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Naway ikaw lamang ang matanyag at maluwalhati sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po rin makaupo. Muli magandang umaga po at hayaan niyo po akong basahin ang buong passage sa umagang ito na nasa Mark chapter 11 verses 1 to 11. Then tsaka po natin hihimayin yung mga talata nito. Okay. The triumphal entry. Sabi dyan, verse 1, as they approached Jerusalem at Bethphage and Bethany near the Mount of Olives, he sent two of his disciples and said to them, go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied there, on which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone says to you, why are you doing this? You say, the Lord has need of it, and immediately he will send it back here. They went away and found a colt tied at the door, outside in the street, and they untied it. Some of the bystanders were saying to them, what are you doing, untying the colt? They spoke to them just as Jesus had told them, and they gave them permission. They brought the colt to Jesus and put their coats on it, and he sat on it.
And many spread their coats in the road, and others spread leafy branches which they had cut from the fields. Those who went in front and those who followed were shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Jesus entered Jerusalem and came into the temple, and after looking around at everything, he left for Bethany with the 12, since it was already late. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Doon po sa mga madalas na nagbabasa ng Biblia, masasabi natin na maiksi kung tutusin ang binasa natin passage, kung ikukumpara natin dun sa binabasa natin during our daily devotional. Sino ba dito mga daily devotional? Okay, so regularly, no? There are some nakilala ko na kapag sila nag-devotional, per chapter sila nagbabasa. So, mas mahaba yun kung tutusin kaysa dun sa binasa natin, no? So, wala pong mali doon as long as naunawaan mo yung kahulugan ng application o principle ng binasa mo. Okay po? So, wala yan sa haba, wala yan din sa iksi ng iyong binabasa. Pero, kahit na maituturing na maiksi po yung passage na binasa natin, napaka-makahulugan at napaka-historic ng pangyayaring ito sa ministry o gawain ng ating Panginoong Jesus. Dito po ay pinakita ang malaking shift o pagbabago sa kanyang ministry in terms of declaring who He is sa mga tao. Kung mapapansin niyo po, merong mga pagkakataon sa Biblia kung saan after pagalingin ng ating Panginoong Jesus yung isang may sakit o inaalihan ng Espiritu, sinasabi niya, okay, humayo ka na, pero huwag mong sasabihin ang tungkol dito. May mga ganyang instances sa Bible tayong mababasa. Ito ay dahil may tamang panahon kung saan niya ipakikilala sa madla kung sino siya. Yung pala yun, hindi pa pala oras upang i-declare o i-proclaim niya o ipangalandakan niya sa madla kung sino siya. Ilan sa mga pangyayari kung saan sinabihan ng ating Panginoong Jesus ang ilan na huwag ipagkalat kung sino siya ay ang mga sumusunod. So ito po yung sinasabi ko kanina, no? Ano ba itong mga pagkakataon na to? Una, dun sa mga outsiders, meaning yung mga demonyo, yung mga inaalihan ng demonyo, yung mga may sakit. Ayan. So isang example dyan, yung taong o yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Nasa Mark 1:23-26 po yan. Sabi dyan, just then there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he cried out, saying, What business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Us, meaning marami yung masamang espiritu na nananahan dun sa lalaking yon. Tawag nga niya, legion, di ba? Marami. Sabi nung demonyo, I know who you are, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Be quiet, and come out of him. Throwing him into convulsions, the unclean spirit cried out with a loud voice, and came out of him. Dito, kung babasahin natin, no? Pinagaling ang ating Panginoon, pinaalis yung masamang espiritu dun sa lalaki o yung mga masasamang espiritu. Pero sabi niya dyan, Jesus rebuked him saying, Be quiet! At lumabas ka sa kanya. Bakit? Bakit? Ano ang declaration ng demonyo? I know who you are. You are the Holy One of God. Sabi ni Christ, be quiet! Lumabas ka dyan. Sa pagkakataon. Sige, next slide. Yung mga may sakit at sinasapian ng masamang espiritu, yung mga nasa crowd, meaning marami. So, sabi dyan, Mark 1:30-34, when evening came after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon-possessed. So, naglalapitan na sila kay Christ kasi nalaman na nila yung mga ginagawa ni Christ na himala at pagpapagaling. So, ito na, yung crowd. And the whole city had gathered at the door, and he healed many who were ill with various diseases, and cast out many demons. And, ano sabi dyan? And he was not permitting the demons to speak. Tumahimik kayo.
huwag kayong magsalita. Because, ang sabi niya, they knew who He was. At isa pang halimbawa sa Mark 3, 9-12, and He told His disciples that the boat should stand ready for Him because of the crowd so that they would not crowd Him. Eto, sa sobrang dami na ng tao na lumalapit sa ating Panginoong Yesus, nagkakaroon sila ng crowd control. Sabi ng ating Panginoong Yesus, ihanda niyo ang bangka kasi kapag dumating ang pagkakataon na dinumog ako ng tao, at least pwede akong sumakay doon at magkaroon ng distansya doon sa mga tao. Yun yung purpose nun. Kasi nadudumugi na siya ng mga tao. Kagulo na to eh. And verse 10, for He had healed many with the result that all those who had afflictions passed around Him in order to touch Him. Ito na yung example nun, yung may mga humahawak sa damit niya, may mga gusto siyang hawakan, dahil naniniwala sila, nagagaling sila pag nahawakan nila si Jesus o kahit yung kanyang damit man lang o yung dulo ng kanyang damit. Verse 11, whenever the unclean spirit saw Him, they would fall down before Him and shout. Anong sinisigaw? You are the Son of God. Sino yung sumisigaw? Yung mga demonyo, yung mga unclean spirits. And He earnestly warned them not to tell who He was. What can we learn from this? As supernatural beings, yung mga demons, they are considered supernatural beings, di ba? So, demons have insight. Alam nila, kilala nila kung sino si Jesus. Kilala nila that Jesus is the Son of God. Kilala nila na He is the Messiah. Okay? Kilala nila si Jesus. Accurate o tama ang definition nila tungkol kay Jesus, ang pagkakilala nila. How about us? Kilala ba talaga natin si Jesus? Not just in an intellectual sense, but also in a relational sense. Sa dalawang bagay po yan. Paano natin siya kakilala? Gaano natin siya kakilala? Okay, so sino pa ba ang pinagsabihan niya na huwag ipagkalat kung sino siya? Yung kanyang mga disipulo. Yung mga insiders na tinatawag. Example po niyan, when Peter proclaimed Jesus to be the Christ. Sa Mark 8:29-30, sabi diyan, and He continued by questioning them, but who do you say that I am? Sumagot si Pedro. Peter answered and said to Christ, you are the Christ. Ano po ang ibig sabihin ng titulo ng Christ? Capital C-H-R-I-S-T. Sino ba nakakaalam dito? Ang ibig sabihin ng titulo ng Christ is the Anointed One, the Chosen One. Yan ang ibig sabihin ng Christ. Kaya in a sense, parang sinabi ni Pedro, ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Anointed One, ikaw ang pinili ng Diyos. Ganun yun ibig sabihin ng sinabi ni Pedro. Mabigat yun. At ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa verse 30, ayan, o ang ginawa niya, and He warned them to tell no one about Him. Parang pareho, no? Nung mga pangyayari dun sa crowd at saka dun sa mga ibang pinagaling ng ating Panginoong Yesus, mga outsiders, quote and quote. Sabi niya, huwag niyong sasabihin ang tungkol dito. Pati dun sa isa pa, yung nangyaring transfiguration o yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus, di ba? Umakyat sa bundok ang ating Panginoong Yesus, sino kasama niya? Si Peter, si James, at saka si John. At ano nangyari doon sa itaas ng bundok? Siya ay nagliwanag, nagningning mula ulo hanggang paa. At ano ang nangyari noon? Sa Mark 9:7 hanggang 9, nandun po. Sabi diyan, then a cloud formed overshadowing them, and a voice came out of the cloud. May boses na narinig sila sa langit. Sabi ng boses, this is my beloved Son. Listen to Him.
Sino yung nagsalita doon? One of the persons of the Trinity, no? God the Father. All at once, they looked around and saw no one with them anymore, except, Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus, or he, gave them orders not to relate to anyone what they had seen. Yan na naman. Kung ano man ang nakita nyo, ano man ang nangyari doon sa itas ng bundok, huwag niyong sasabihin kanino man. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Until the Son of Man rose from the dead. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. It is one strong evidence to prove who Jesus is. To prove that Jesus is the Holy One of God, the Son of Man, the Son of David, the Father's beloved Son, that Jesus is the Christ, and Jesus is the Messiah. Yun yung isang magandang mensahe na pinaparating nung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinabi yan, until the Son of Man rose from the dead. Ito yung ebidensya na ako ay Diyos. Na ako yung tinutukoy dun sa mga propesiya sa Old Testament. Hindi na kailangan ni Jesus na umakyat sa mataas na lugar at ipagsigawan kung sino siya. Dahil His resurrection speaks for it. Yun pa lang, mapapatunayan na kung sino siya. Pero dyan sa pagkakataon na yan, sinabi ni Christ, huwag niyo munang sabihin. Huwag niyo munang ikikwento kahit kanino ang nangyaring ito. But again, eto na. Sabi ko kanina, may magkakaroon ng isang shift, di ba? Pagbabago sa ministry ni Jesus. From being secretive sa kanyang identity as the Son of God, as the Messiah, now, He becomes bold and open. Ito po yung mababasa natin o makikita natin dun sa message din po last Sunday ng ating pastor kung saan hinayaan po niyang tawagin siya ni sino yung bulag? Sino nakakatanda? Nagsisimula sa letter B. Bartimaeus. Di ba? Yung bulag. Tinawag siya ni Bartimaeus na son of David. Kung natatandaan niyo yun, no? Ito po yun. Ito na yung start nung shift sa ministry ng ating Panginoong Hesus. Kung being secretive, huwag niyo muna sasabihin, ito na, nagbabago na, okay, pwede na. Pwede niyo na sabihin, magpapakilala na ako kung sino ako talaga. Ito na yung tamang pagkakataon. Ito na yung tamang panahon ayon sa plano ng Diyos na aking isasagawa. Nakikita niyo ba kung bakit? No? Okay. Sabi doon sa Mark 10, 46-48, ito, balikan natin yung kay Bartimaeus. Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples, and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many were sternly telling him to be quiet. Sino yung nagsasabi kay Bartimaeus na tumahimik? Hindi si Christ, yung mga nandoon. Yung iba daw, mga disipulo ni Jesus, nasabi siya, uy, tahimik ka! Ang ingay-ingay mo. Tumigil ka. So many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Meron pa tayo nabasa doon na sinabi ng Panginoong Jesus na tumahimik ka. Kung babalikan po natin yun, yung chapter 10, wala po tayong mababasa doon na pinatahimik siya ng ating Panginoong Jesus. So ano ba yung naging tugon ng ating Panginoong Jesus dito kay Bartimaeus? Dito po sa 49 hanggang 52, sabi dyan, and Jesus stopped and said, call him here. Palapitin niyo siya sa akin. So they called the blind man, saying to him, take courage, stand up, he is calling for you. Siyempre, susunod yung mga disipulo.
Sige, tawagin na natin. Sabi ni guro, sabi ni rabbi, palapitin sa kanya eh. Throwing aside his cloak, Bartimaeus jumped and came to Jesus. And answering him, Jesus said, "What do you want me to do for you?" Yan na, nakikipag-usap na ang ating Panginoong Jesus. And the blind man said to him, "Rabboni," meaning teacher, "I want to regain my sight." And Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him on the road. Sumunod siya sa ating Panginoong Jesus. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus na, okay, your faith has made you well, your faith has healed you, pwede ka nang humayo, pwede ka nang umalis. Huwag mo lang sasabihin kung anong nangyari. Hindi eh. Walang ganon na mababasa tayo. Instead, hinayaan ng ating Panginoong Jesus na sumunod si Bartimaeus sa Kanya. Ano kayang ginagawa ni Bartimaeus habang siya'y kasama ng ating Panginoong Jesus? Tingnan niyo yung nangyari Matagal na panahon siya bulag. Then, all of a sudden, pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Ano kaya magiging reaction niya? Siyempre, tuwan-tuwa siya, di ba? Pag ikaw tuwan-tuwa, gustong-gusto mo, ikuwento yung nangyari sa iyo maganda. Hindi mo halos mapigil yung iyong sarili. To the point na nagsisisigaw ka na. Pinagsisigawan mo. Etong nangyari sa akin, oy, magaling na ako, pinagaling ako ng ating Panginoong Jesus. Pinagaling ako ng anak ni David. Na-imagine niyo ba kung ano yung senaryo ng pagkakataon na yun? Sabi ko nga, wala pong binanggit na pinagsabihan ni Jesus si Bartimaeus na tumahimik. Instead, anong naging tugon ng ating Panginoon? Tinawag siya, kinausap at pinagaling. At hindi lang yan, hinayaan niya na sumunod sa kanya si Bartimaeus. Now, Bartimaeus has the opportunity o pagkakataon na ipamalita sa mga tao ang ginawa sa kanya ni Jesus at kung sino si Jesus. So, ito po'y kakaiba dun sa mga naunang pinagaling ni Jesus na pinagpili na niyang tumahimik at huwag ipamalita ang nangyari sa kanila. Okay. So, dito po natin makikita kung paano inihahanda ng ating Panginoong Jesus yung pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. It is all part ng plano ng Diyos. Parte ito nun. So, ito na yun. Kung saan, in a way, ipapahayag na ng ating Panginoong Jesus sa madla, dun sa mga nasa Jerusalem, dun sa mga Israelita, na siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas, the Son of David, siya yung haring tinutukoy dun sa Old Testament na paparating. Gaya na sinabi ko, malaking shift o pagbabago po ito sa ministry ng ating Panginoong Jesus. And ito po ay magresulta sa paghuli, sa pagpapahirap at pagpapako sa Kanya sa krus. Alam na ng ating Panginoong Jesus ang mangyayari sa Kanya. Planado na niya ang mga pangyayari. Kailan ang tamang oras? Kailan ang timing ng mga bagay-bagay? Kung kailan niya gagawin ito, kailan niya gagawin yun. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ating pong basahin yung Mark 11 verse 1. Sige, simulan na po natin. As they approached Jerusalem at Bethphage and Bethany near the Mount of Olives, he sent two of his disciples. Okay, lagi ko pong sinasama sa aking message yung portion about yung lugar o yung geography. So saan ba itong lugar ng Bethphage and Bethany with respect sa Jerusalem? Okay, ganito po yan. So yung Jerusalem, syempre, yan ako, yung nasa may left side. So ang Jerusalem ay napapaligiran ng mga walls, ng mga matataas na walls. Nung panahon po nila, okay, ancient times, normal po na ang isang siyudad ay i-cover o paligiran mo ng mga pader o walls as a means of protection
kapag susugurin ka ng ibang mga nasyon o mga ibang rehiyon. So, yung pong Jerusalem, napapaligiran po yan ng mga walls at may mga gates po yan. Mamaya makikita po natin yon. Okay. So, yung Bethpage tsaka Bethany, nasa bandang right side po, nakita natin, at saka yung Mount of Olives. Mount of Olives meaning, kaya tinawag na Mount of Olives yan kasi yung lugar po na yan ay isang elevated na lugar. Ngayon po kasi pag sinabi nating mountain, no, anong napipicture out natin? Katulad ng Mount Mayon, Mount Apo, ano ba yung mga ibang o yung Sierra Madre, parang napakataas na anyong lupa. Pero po sa kanila, kaya sinawag na Mount of Olives kasi elevated po yung lugar. Para po yung Jerusalem, nasa mataas po na lugar din ang Jerusalem. Okay. So, diyan po natin makikita kung nasa ng Bethpage at Bethany. So, malapit lang po ito sa Jerusalem. Okay po. So, bakit ko po nabanggit ito? Nasabi ko po kanina, ito pong Jerusalem, meron po yung mga walls o mga pader at may mga sides ng pader na may mga gates o mga pasukan. Okay. Ang question, saan bang area pumasok ang ating Panginoong Jesus? Di ba kailangan niyang pumasok sa Jerusalem? Siyempre, dadaan siya sa gate. Anong gate yung pinasukan niya? So, tingnan natin. Yan. So, sa Jerusalem, meron pong 11 na mga gates. Okay. Isa dyan yung tinatawag na Golden Gate. Yung number 8. Hindi po yun sa San Francisco. Iba po yun na. Ito po yung original na Golden Gate. Ayan. So, nasa right side o eastern area ng Jerusalem yung Golden Gate. So, sinasabi sa mga scholar, mga researcher na ang mga historians na dyan po dumaan ang ating Panginoong Jesus papasok sa Jerusalem. Dyan po sa Golden Gate. And it makes sense kasi ano po yung katabi ng Golden Gate? Pagpasok niya, ano yun? Temple Mount. Yung Temple Mount, ito yung area kung nasaan nandun yung templo. Yung Temple Mount, it is considered as one of the most sacred area ng mga Hudyo. So it makes sense, no? So yan ang ayon sa mga pag-aaral. So medyo napipicture na po natin ngayon. Paano ba siya pumasok? Tingnan natin, next slide. Yan. So yan po yung rendition ng Golden Gate. So ganyan po yung itsura nun. Okay, then sige, next slide. At yan na po yung itsura ng Golden Gate. Kung pupunta po tayo sa Israel at pupunta tayo mismo sa Jerusalem, makikita po natin yung Golden Gate o yung Eastern Gate na tinatawag. Kaso sarado po yan. Sarado. Although, makikita natin yan. So, bakit ko po dinadaanan o binabanggit ang mga bagay na ito? Wala lang, pasikat lang si Kuya doon para daw masabi na madami siyang alam. Hindi Okay. Hindi po. Dinadaanan po natin ito, itong mga lugar na ito na binabanggit sa Biblia para sabihin po, to prove na totoo yung mga lugar na nakasulat sa Bible. Hindi po alamat, hindi po myth, o katang-isip yung mga nakasulat sa Biblia. Specifically, sa kaso nito, yung mga lugar na nababasa po natin. Kaya kung may time po kayo, makapunta kayo sa Israel, makikita niyo pa rin po yung Golden Gate o yung Eastern Gate. So, totoo po ang mga lugar na nakasulat sa Biblia. Yun po ang gusto kong sabihin dyan. Okay, so to continue, basahin po natin yung susunod na mga verses, 2 to 6. Sige. Ayan, as they approached Jerusalem at Bethpage and Bethany, and the Mount of Olives, he sent of his disciples and said to them, go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied there, on which no one yet has ever sat, untie it and bring it here. If anyone says to you, why are you doing this? You say, the Lord has need of it, and immediately he will send it back here. Sige. They went away and found a colt tied at the door outside in the street, and they untied it.
Some of the bystanders were saying to them, "What are you doing untying the colt?" They spoke to them just as Jesus had told them, and they gave them permission. Okay. Going back dun sa pinasa natin. No? Kung titignan po natin, lalo na pag binasa natin sa Tagalog yan, no? Parang may kakaiba, parang may unnatural dun sa sequence ng mga pangyayari. Gayon pa man, marami po tayong matututunan dito. Sabi ko nga kanina, no, may mga detalye diyan sa mga verses na yan. Okay, nandito po tayo ngayon sa Book of Mark. So, ang Book of Mark ay ang pinakamaiksi among the four Gospels. Ano pa yung na Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Among the four Gospels, ang may pinakamaiksi dito ay ang Book of Mark. Okay. So, may mga binanggit sa Matthew and Luke na hindi nabanggit sa Mark. O kaya, ay mas summarize o mas compress yung nakasulat sa Book of Mark. Ganyan po. Pero, eto bakit naglaan si Mark ng 5 verses yung binasa po natin para po isalaysay yung tungkol sa ano yung tinutukoy doon sa binasa natin? Anong hayop yon? Donkey. Di ba? Yung binasa natin tungkol yung doon sa donkey. O yung asno na tinatawag nila. O pisiro. Anong man ang itawag nila. 5 verses tungkol sa donkey. Kala ko pa maiksi ang Book of Mark. Bakit niya binigyan ng spotlight yung donkey? Ano bang meron doon sa donkey? Ano bang kahalagahan ng donkey na ito upang ito ikwento in detail? Ito po, ito na. Ilan po sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang tungkol dun sa hayop na yon ay yung mga sumusunod. Una, the donkey is significant because it tends to prove that Jesus, during His earthly life, was not wealthy. Okay, qualify po natin ha. Jesus was not wealthy nung siya ay namuhay bilang tao. Alam natin na mayaman si Jesus because ang nature niya is siya ay Diyos. Pero ang pinag-uusapan natin dito nung siya ay namuhay kasama ng mga tao, ano ba ang kanyang status ng buhay? Diba? Ang kanyang social status, sabi nga, hindi po siya mayaman. Either sakto lang o nandun siya sa category ng mahirap nung panahon ngayon. Okay. Every time naglalakbay ang ating Panginoong Jesus from Galilee, papuntang Judea, papunta sa mga kalapit na rehiyon, paano po siya nagta-travel from place to place? Ano ba? Anong ginagawa nila? Naglalakad sila. Never, o wala tayong mababasa dyan na sila ay sumakay ng karuwahe o sila ay sumakay ng hayop katulad ng donkey o camel nung sila ay nagmi-minister. Klaro yan during the ministry of Christ. Yung donkey na sinakyan ng ating Panginoong Jesus nung siya ay pumasok sa Jerusalem, hindi po niya yung pag-aari. Dapat maliwanag po yan, Sa Luke 19:33 to 34, binanggit po doon kung sino ang may-ari nung asno o bisiro. Sabi diyan, as they were untying the colt, sino? Its owners said to them, "Why are you untying the colt?" They said, "The Lord has need of it." So, nung tinatanggal na ng mga inutusan o mga disipulo ng ating Panginoong Jesus yung tali ng asno o ng donkey, siyempre may mga nakakita sa kanila, yung pala yung mga nakakita sa kanila, yung mga may-ari.
ng donkey. Kaya tinanong sila, syempre naman, no? Bakit na kinakalagan yung mga yan? At sabi nila, dahil kailangan ng Panginoon ito. Yun. So, maliwanag doon, no? Hindi pag-aari ng ating Panginoon in a sense na, again, siya ay namumuhay bilang tao. Dapat klaro yun, ha? Iba po ang may-ari. Sige, next. Ayan na yung top. Sige, sabi nga dyan, no? Tinanong sila ng may-ari, bakit yung kinakalagan yan, kailangan po itong Panginoon tugon nila. So, klaro po yan, dyan sa binasa natin. Okay, so maliwanag na tinukoy dito na yung may-ari ng asno ay yung mga bystanders. So, bakit ko ba dinaanan ng tungkol dito? Ito na, meron po akong gustong iparating o ipahatid, no? Kung bakit ko dinaanan itong bagay na to. Meron pang mga so-called mga preachers, mga local o foreign preachers na nagsasabi na dahil mayaman. Ginagamit ko ng dahilan to eh. Kasi ang sinabi nila, nung ang ating Panginoong Hesus ay namuhay bilang tao, mayaman siya. Yun yung kanilang stand. So dahil mayaman siya, dapat tayo, katulad tayo ng ating Panginoong Hesus, mayaman din tayo. In a material sense. Yun yung focus, no? Dapat ganun din tayo. And they even stretch it further. Na kapag ikaw, sabi nila, no? Kapag ikaw ay isang Kristiyano, then you should be healthy and you should be wealthy. Pero ganun na ba ang realidad ng pagiging isang Kristiyano? Ang lahat ba ng Kristiyano ay dapat mayaman o maraming salapi at ari-arian at dapat malakas lagi ang pangangatawan? Ito pa, dadagdag pa nila. At kung hindi ka maging ganon, then may problema sa'yo. Nakatakot, no? Yung ganong katuruan. So, it is a way of giving false hopes. It is a way of twisting the scriptures. Kung ganon ang kanilang reasoning, paano nila maipapaliwanag ang mga sumusunod? Sige. May mga disipulo, mga malapit sa ating Panginoong Hesus, mga Kristiyano, in the New Testament who are dealing with sickness or hardships. Sabi, di ba, dapat healthy, wealthy. Eh ano to? Si Paul, meron siyang thorn in the flesh, meron siyang problema sa kanyang katawan. Hindi man i-specify ang klaro dyan sa kanyang katawan. Meron siyang karamdaman. Nasa 2 Corinthians 12:7. Si Timothy, yung kanyang stomach problem, yung mga frequent illness, sakitin, si Timothy. 1 Timothy 5:23. Si Epaphroditus, who is sick to the point of death. Halos mamatay na. Dahil sa kanyang, so sabihin madala yung karamdaman niya. Philippians 2:27. Si Trophimus, who was left sick by Paul in Miletus. So, may iniwan ang ating Panginoong Hesus, ay si Paul, na isang kapatid sa pananampalataya na may sakit. Of course, in-endorse niya naman ito sa ibang mga kapatid sa pananampalataya. Ang sinasabi lang natin dito, totoo bang ang isang Kristiyano ay hindi nagkakasakit? At kung ikaw ay nagkasakit, may problema sa iyo. Ano sinasabi sa mga binasa natin? Hindi. May mga pagkakataon na tatamaan yung katawan natin. May mga pagkakataon na tayo makakaramdam ng hindi maganda sa katawan natin. May mga pagkakataon na magiging salat tayo sa pananalapi. May mga pagkakataon na sakto-sakto lang. Di ba? At ito pa, tingnan natin, Romans 5:3-4. Not only so, but we also glorify in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So, in a way, kung titignan natin yung mga hardships, mga trials na nararamdaman natin, nararanasan natin, merong plano ang Diyos, may mga reason o purpose ang mga ito. At ito'y upang tayo'y palakasin
patibayin sa ating pananampalataya at paghawak sa Diyos. Upang mag-mature tayo on how we deal with certain circumstances sa ating buhay. Sabi pa sa James 1, 2, hanggang 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Okay, hindi natin sinasabi na it is always okay na naghihirap ka o meron kang mga nararanasang hindi maganda. Hindi ito ang point na gusto kong sabihin. Ang gusto ko lang sabihin, may mga pagkakataon na makakaranas tayo ng mga ganyang pagsubok. Yun yung sinasabi ko dyan. But, again, meron tayong katuwang. 2 Corinthians 12:9-10 sabi, but it said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, ang sabi ni Paul, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Gusto sabihin ni Paul, hindi ako mananatili na nakalugmok, hindi ako mananatili na malungkot, hindi ko hayaan ang sarili ko na lamunin ng kalungkutan o ng problema. Dahil alam ko, kakayanin ko to sa tulong ng Diyos. Ang nais lang iparating sa atin ng mga verses na ito is that normal sa isang Kristiyano ang makaranas ng pagsubok sa buhay at maging sa ating kalusugan, since we are still in our human, corruptible, and glorified bodies. Pag nandun na tayo, meron na tayong glorified bodies, kasama ang Diyos sa langit, ibang usapan na yon. Sabi ko nga, since meron tayong Diyos na buhay at totoo, meron tayong katuwang every step of the way para malagpasan ng mga pagsubok na ito. At mayroon tayong assurance that in the future, makakasama natin siya habang buhay in all eternity nang walang mararamdamang anumang paghihirap, anumang lungkot, o anumang sakit. Ito pa. So, ang ating Panginoong Hesus, na siya'y namuhay bilang tao, hindi po siya mayaman. Nakaranas din siya ng mga trials, persecutions, temptations, kaya nanatili siyang tapat sa Diyos. Second, bakit ko sinasabi itong mga bagay ito? O ano ba yung kahalagahan nung binasa natin about the donkey na ginamit ni Christ? To prove that Jesus is arranging the sequence of events intentionally. Sabi sa verse 3, chapter 11, if anyone says to you, why are you doing this? You say, the Lord has need of it, and immediately He will send it back here. Ito po, meron po akong hinighlight dyan na phrase. Ano po yun? The Lord has need of it, and immediately He will send it back here. Ano ba itong sinabi na ito o dapat sabihin ng mga inutusan ng ating Panginoong Hesus upang kunin yung donkey? Isang explanation dito is that ito ay isang past phrase o it's sort of a password. Di ba nanonood tayo niyan, no? For example, lalo na yung mga secret agent, bago sila pumasok sa isang sikreto o na lugar, makikipag-meet sila, tatanungin sila, what's the password? Ayan, di ba? Mga ganyan, no? Bago makapasok, what's the password? Pag alam na yung password, makapasok sila. Medyo ganyan din po yun. Ito po ang explanation dito is, ito ay isang past phrase na nauunawaan ng mga may-ari nung asno. Bakit ko nasabi? This is due to the fact na ang ating Panginoong Hesus ay maraming mga contacts o kakilala sa Bethany at iba pang lugar na madalas niyang puntahan during His ministry. Hindi po malayo na marami siyang mga tagasunod all throughout Israel kasi nakilala na po siya ng mga tao at merong mga tao na sumunod sa Kanya.
Ibig sabihin, this is something na inihanda ng ating Panginoong Jesus together with His followers. Pinagplanuhan, intentional. Okay. Sa verse 2, meron po nabanggit doon na katangian ng donkey. Sige, dito tayo kay donkey. Mark 11:2. And said to them, go into the village opposite you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied there. Ano yung katangian ng donkey or colt? On which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. Pag tinagalag po natin, sabi dapat yung asno, wala pang sino mang umuupo o gumagamit doon sa asno na yon. Anong relevance nung criteria na yon na dapat wala pang sino mang umuupo o gumagamit? Meron yan eh. May something kung bakit yan yung criteria. Di ba? Bakit ang requirement? Ganun. So, meron tayong mga possible reasons po dyan. Una, one reason is to highlight the uniqueness and ceremonial importance of the event. Interestingly, katulad po nung pangyayari kung saan ang ating Panginoong Hesus ay inilaga sa isang libingan. Yung libingan na pinaglagakan niya, ano ba yun? Ito ay isang libingan na hindi pa pinaglalagakan ni numan. So, ang ating Panginoong Hesus din ay sumakay sa isang asno na hindi nasasakyan ni numan. Medyo interesting lang, no? Yung mga pangyayari. The same way, no? Sa atin, kapag meron pong mga importante o memorable na event, as much as possible, dun sa event na yon, ano yung gusto nating isuot? Yung bago natin. Di ba? Gusto natin bago. Bago yung pangitas, bago yung pantalon, o bago yung sapatos, bago yung alahas. Ganyan. Kapag importante, lalo na kapag importante o memorable yung isang event. So, this may be one of the possible reason bakit yung requirement dun sa asno is dapat hindi pa nasasakyan ni naman. Because it is a very unique and important event sa ating Panginoong Jesus. And second possible reason to show that Jesus is a different kind of king. Sa kanila po, nung panahon po nila noon, yung salitang riding on another man's donkey. Alam niyo po noon, di ba? Mga hari, mga kaharian, so may mga nangyayaring giyera between mga regions o mga kaharian. Tapos, in order to impose nung nanalong kaharian, yung kanilang pagkapanalo dun sa isang kingdom, anong ginagawa ng hari? Sinisipingan po niya yung asawa nung kingdom natin. Asawa ng hari nung kingdom na tinalo nila. Ganun po. So, meron pong term na riding on another man's donkey. Ibig sabihin, borrowing from someone's power or authority. So noon, kapag tinalo ng isang kaharian yung isang kaharian, o ng isang hari yung isang hari, in a way, no? Ang nagiging authority na is yung nanalo. Siyempre. So parang ganyan po yan. Pero ang sinasabi dito, yung criteria na dapat wala pang sino man sumasakay dun sa donkey, sinasabi lang ito na kakaiba ang ating Panginoong Hesus. Dahil, sabi nga, He is not riding on another man's donkey. Hindi siya nakikiamot ng kapangyarihan kahit kanino. Hindi siya nakikisakay kahit kanino. Since ang kaharian ng ating Panginoong Hesus ay beyond and above any man's authority. Walang mas tataas pa sa authority at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ganon din ang kanyang
kaharian. It is beyond and above any man's authority. In fact, Jesus is the authority. He is a king of different quality. He is the king of the universe. Marami pong beses na tinuko yan sa Old Testament. Bigay lang po na akong isang example niyan. So, sa Daniel 2:44-45, sabi diyan, ito po yung tungkol sa panaginip ng isang hari na ininterpret ni Daniel. Sabi diyan, in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. So, ito po tumutukoy ito sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Ano sabi diyan? God of heaven will. Pag sinabing will, mangyayari in the future. Diba? The God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms. Ano? It will crush and put an end to all these kingdoms, which shows wala nang mas hihigit pa sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaharian. But, ito pa, it will itself endure forever. Yan ang kaharian ni Jesus. Yan ang kaharian ng ating Diyos. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God has made known to the king what will take place in the future. Ito mangyayari in the future. So the dream is true, and its interpretation is trustworthy. Okay. So, move on na po tayo sa susunod na verses, 7 hanggang 10. They brought the colt to Jesus and put their coats on it, and he sat on it, and many spread their coats in the road, and others spread leafy branches which they had cut from the fields. Those who went in front and those who followed were shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. Okay. So, doon pa rin po tayo sa donkey. So, bigyan natin ng spotlight. Bakit nga po? The donkey, o yung hayop na ito, has a lot of significance sa Old Testament. Especially po dun sa mga prophecies tungkol sa darating na tagapagligtas. Ito po yung tinatawag natin na messianic prophecy. So, pag narinig natin yung salita, messianic prophecy, ito po ay mga propesiya o prediction tungkol sa pagdating ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, nung panahon po na yon, yung mga propesiya tungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas, it is something na obvious o alam ng mga Hudyo nung panahon na yon. Ngayon naman po kasi sa atin, among Christians, since hindi ganun sinususugan, or since we are not trained nor raised to study yung Old Testament, which I believe relevant pa at dapat ay inaaral po natin ngayon. Pero nung panahon po nila, hindi po ito isang sikreto sa kanila na mayroong darating na isang tagapagligtas. Alam na alam po nila yon. Ang sinasabi ko lang, alam po ng mga Hudyo ng panahon na yon kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Jesus. So yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na sumakay siya sa isang donkey, papasok sa Jerusalem, alam po ito ng mga Hudyo ng panahon na yon. Hindi po ito isang bagay na, anong ginagawa niya? Bakit nakasakay siya doon? At bakit siya papasok doon sa Jerusalem? Anong gusto niya? Hindi po. Alam na alam po nila yung senaryo o yung pagkakataon na yan kung anong ibig sabihin. Kaya nga po, gayon na lamang yung kanilang response nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, sakay ng isang asno o donkey. Kung hindi nila alam yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus na yon, ano magiging response kaya nila? Wala lang, hayaan nila. Ay parang ewan, no? Baka ganyan pa sabihin, ano yung ginagawa niya? Hindi, kaso alam nila eh. Alam nila yun eh. Alam nila yung relevance noon. Alam nila
dahil nakakabasa at nag-aaral sila ng Old Testament scrolls. Ayan. Hindi ito isang spontaneous o biglaang response ng mga tao. Hindi ito isang sikreto, but it is a loud proclamation that He is the coming King to sit at the throne of David, to be the Messiah. Alam nila that in a way, Jesus is proclaiming na narito na yung anak ni David, narito na yung Messiah na iniintay nyo. Ito po ay isang huge deal sa kanila. Isa po sa mga Old Testament verse which anticipates the coming of a Messiah at pamilyar sa mga Hudyo. Ito po, pamilyar na pamilyar po sila dito. Ay yung nakasulat sa Zechariah 9:9. Sabi diyan, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, and shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey." So, atin pong himayin ang mga linya sa passage of verses na ito, o verse na ito. Sabi sa line 1, nilagyan ko po ng mga linya, yung nakapula. So sa line 1, sabi yan, ito po ay tumutukoy sa Jerusalem o ang syudad kung saan si Jesus ay papasok sakay ng isang asno. Okay, para clear lang po sa atin, no? Ito pong Zechariah 9:9 is sinulat po ito 100 years ago before ipanganak si Jesus bilang isang sanggol at magkatawang tao. Kaya nga po prophecy. So isinulat ito daang taon makalipas bago mangyari yung pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Para lang po makita natin ano yung significance nitong Zechariah 9:9. Okay, sabi po dyan, sa line 1 and 2, tumutukoy sa Jerusalem o syudad kung saan si Jesus ay papasok sa kanyang isang asno. Line 3, ito naman ay tumutukoy sa Messianic King o tagapagligtas o future coming King. Line 4, tingnan natin. Ito ay tumutugma kay Jesus. Ang sabi diyan, He is just and endowed with salvation. Okay, yung pangalan na Jesus, ito po ay galing sa Hebrew given name na Yeshua. Okay, so ang ibig pong sabihin nung pangalang Yeshua is God saves or God is salvation. Yan ang ibig sabihin ng pangalan Jesus. Yun namang titulo Christ, katulad na sinabi ko kanina, it means anointed one or chosen one. So, Jesus is someone who is just, Acts 10:34 po, and righteous, 1 Peter 2:22. Christ is the righteous one who died for the unrighteous. Maliwanag po yan, no? Tayo mga makasalanan, tayo'y unrighteous, tayo'y sinful, at tayo niligtas ng isang righteous o ng righteous one na walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Line 5 and 6. Ito ay katulad ng pangyayari noong pang Sunday na inilarawan na sa New Testament. Okay. What makes this significant ay dahil inuugnay ng verse na ito yung konteksto ng gawain ng darating na Messiah na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano sabi diyan? He is humble, una, and mounted on a donkey. Even in a coat, the foal of a donkey. Okay, ang ating Panginoong Jesus o ang Messiah, according diyan, ay darating, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ng karamihan ng mga Hudyo ng panahon na yon. Ano ba yung inaasahan ng mga Hudyo ng panahon na yon? Ang Messiah na darating is someone who is a powerful political figure na siyang magdidismantle, magpapabagsak sa mga Romano. Yun yung kanilang thinking dun sa darating na tagapagligtas. Instead, ang sabi diyan,
ang darating na tagapagligtas is someone who is humble and mounted on a donkey. Sabi, siya ay darating as a Savior who is humble, nakasakay sa isang asno. Ito po ay may connect dun sa mga tinuturing na key verse sa Book of Mark. Okay. Meron po sa Book of Mark na isang verse na lagi po nating nababasa o naririnig. Ito po yung nasa 10:45. Dito po sinasabi kung ano po yung mission statement ng ating Panginoong Jesus tungkol sa kanyang pagdating. Ano ba yung mission statement ng ating Panginoon? Sabi diyan, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many." Malayo ito dun sa iniisip ng karamihan ng mga Hudyo na siya ay isang powerful political figure, fierce, na magpapataboy sa mga Romano. Instead, He comes to not to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Kaya nga madaming mga Hudyo ang hindi matanggap o ayaw tanggapin ng ating Panginoong Jesus ang siyang sinasabing Mesaya. Bakit? Dahil para sa kanila, bakit siya namatay? O bakit siya mamamatay? Mukhang hindi siya yung ating iniintay na Mesaya. Pero, alam naman natin na siya, at ayan ay napatunayan din sa mga nakasulat sa kanyang banal na salita, both in the Old and the New Testament, because He come not to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. So, nung nakikita na ng mga Hudyo na paparating o papasok na ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, maliwanag sa kanila na He is someone who claims to be the Messiah. Pero ang tanong, ganun ba ka-significant yung pagsakay ng isang tao sa donkey? Meron ba nasusulat sa Biblia na pangyayari noon na medyo kapareho niya na sumakay sa isang asno o donkey? Meron bang president? Meron po. Sa 1 Kings 1:38-40, ito po yung nangyari kay Solomon nang siya ay, kay Haring Solomon na siya ay itaguyod o install bilang hari ng Judah o ng Israel. Sabi diyan, "So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites went down and had Solomon ride on King David's mule." Yung mule, ito po ay crossbreed o anak ng donkey at ng isang kabayo. Okay, so maliit din po ito, parang donkey din po. So, si Solomon ay isinakay sa isang mule and brought him to Gihon. Zadok the priest then took the horn of oil from the tent and anointed Solomon. Then they blew the trumpet and all the people said, "Long live King Solomon." All the people went after him, and the people were playing on flutes and rejoicing with great joy, so that the earth shook at their noise. Ano ba ang tawag kay King Solomon? King Solomon is the son or initial son of David, who took over the throne of his father. And the same way, nung siya ay in-install bilang hari ng Israel, siya pa ay sumakay sa isang donkey or mule. So parang nakita natin, no? Solomon is more of a type o prototype nung darating na tagapagligtas. Makes sense. The son of King David and the coming Messiah who is called the son of David. Parang interesting, no? So going back sa verse 7, sabi diyan, "They brought the cross to Jesus and put their coats on it, and He sat on it." Okay, so nilagay ng mga tao yung kanilang balabal dun sa ibabaw ng sasakyan ng ating Panginoong Jesus. Yun yung senaryo diyan, ha? Anong ibig sabihin nun? Nung paglagay ng balabal dun sa sasakyan ng ating Panginoong Jesus? Una, it is a practical thing to do. Bakit practical? Since wala pang sumasakay dun sa donkey na yon,
it is probably, syempre, wala pang saddle. Alam niyo yung saddle? Yung nilalagay sa ibabaw ng kabayo, di ba, parang upuan? Di ba nakatali nga eh, wala pa nga daw sumasakay dun sa donkey. So wala kasi, malinis, walang saddle, walang anything. So it is a practical thing to do, nalagyan ng balabal. Practical, makes sense, logical naman, no? No one has ever rode the donkey. Okay, pangalawa, it is a way of exalting Jesus. Sige. Next slide natin. Next. Ayan. Ito pa, verse 9, and many spread their coats in the road, and others spread leafy branches, which they had cut from the fields. Okay, anong sumunod na ginawa? Yung mga balabal, yung iba, yung balabal nila, inilatag nila sa daraanan ng ating Panginoong Yesus na nakasakay sa asno. At ano pa yung mga nilatag nila bukod sa balabal? Yung mga palm, yung mga tangkay ng mga madagahong halaman, diba? O panga, okay. Yung paglalagay ng balabal sa daraanan, medyo kung titignan natin, wala namang practical na need in a sense. Pero, meron pong nabanggit na ganitong kaparehong pangyayari sa Old Testament kung saan may mga naglatag ng kanilang balabal sa daan upang salubungin ang isang bagong hari. May ganyan pa ng pangyayari din, may precedent sa Old Testament. Sino kaya to? Sa 2 Kings 9-13, sabi diyan, then they hurried and each man took his garment and placed it under him on the bare steps and blew the trumpet saying, Jehu is king. Si Jehu ay isa sa mga naging hari ng Israel during the Old Testament times. So may ganyan palang pangyayari na halos kapareho. So may significance yung ginawa ng mga Hudyo nung kanilang paglatag ng balabal dun sa daraanan ng ating Panginoong Yesus. It is to say or to proclaim that the King is coming. Yun po ay isang tinatawag nating red carpet treatment. Sabi nga, di ba yung sa mga special events, lalo na kapag darating ang presidente, anong nalalakaran ng presidente? O dapat nakalatag na yung red carpet. Ganyan po, parang ganyan yun, red carpet treatment. Ganyan ang ginawa sa ating Panginoong Yesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Ito ay nangangahulugan ng pagbibigay pugay at pagkilala sa kanya bilang hari. Ito na, malapit na po tayo. So, ito naman po, meron lang po tayo i-correct. So, madalas ko po naririnig sa mga sermon na yun daw mga taong sumigaw ng Hosana. Yung mga sumigaw ng Hosana are the same people na sumigaw daw nang ipako siya sa krus. Ito madalas ko marinig ito eh. Yung mga nag-Hosana, sila din nagsabi later na ipako siya ng krus. Ganun ba totoo ito? Totoo ba ito o hindi? Yan yung sasagutin natin. The thing is that there is a danger or error when we oversimplify or generalize things. Okay, ingat po. Lalo na pag pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos, we should be accurate. We should be clear sa ating pag-communicate ng mensahe. So, yung bang mga sumigaw ng Hosana ay sila din yung sumigaw ng ipako siya sa krus? Hindi po natin pwedeng i-generalize na yung mga meaning, na yung lahat ng sumigaw ng Hosana ay sila rin yung sumigaw ng ipako siya sa krus. Instead, what we should say is that marahil ilan sa mga sumigaw ng Hosana ay later on sumigaw rin ng ipako siya sa krus. Kung natatandaan natin yung scenario na yun, no? In-instigate ng mga Pharisees, ng mga religious leaders, yung mga tao, di ba? Upang ang ating Panginoong Jesus ay i-convict at ipapatay. Pero hindi lahat ng mga sumisigaw ng Hosana ay sila din yung nagsabing ipako siya. Okay? Ilan lang sa kanila. Basahin po natin yung nandun sa
11:9. Sabi diyan, those who went in front, may mga taong nasa unahan, nauna kay Christ, o nag-iintay kay Christ sa kanyang pagpasok, and those who followed, may mga sumusunod kay Christ sa likuran niya. Nakita po natin may mga nag-iintay, may mga nasa likuran. Okay, we're shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ito ngayon, bago pa man pumasok ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, meron na siyang kasamang mga tagasunod niya. Hindi lahat ng nandoon ay nag-iintay sa Kanya. Anong sabi dito sa binasa natin? And those who followed. So meron siyang mga kasama at tagasunod at hindi itong mga random na tao nasa paligid. Hindi ito all of a sudden nang pumasok ang ating Panginoong Jesus. Then nakita ng mga tao, uy, makigaya tayo, makisigaw tayo. Ano yung sinisigaw nila? Hosanna. Sige, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hindi ganyan ang senaryo na nangyari ng pagkakataon. Hindi po random itong mga tao na nandyan. Hindi po sila nakikihype lang. Okay? Hindi sila naging excited dahil nung nakita nila yung pangyayari at nakigaya. Hindi po yan. May mga naghihintay, may mga nakasunod. Okay? May mga tagasunod si Christ. At itong mga tagasunod na ito po yung mga taong nakarinig na nagtungkol kay Jesus at nag-decide na sumunod sa Kanya. May mga followers na siya, mga disciples na kasama. And they don't represent lahat ng tao na nasa Jerusalem nung panahon na yon. Sabi sa Matthew 21, yung pakihong pangyayari po dito, ipinapakita dito na mayroon ibang grupo ng tao na hindi kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Sabi diyan, verse 9 to 11, the crowds going ahead of him and those who followed him were shouting, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. When he had entered Jerusalem, all the city was still saying, ano sabi nila? Who is this? Uy, may mga nandoon sa Jerusalem na nagtanong, sino ba itong taong to? So hindi sila yung mga nag-iintay doon kay Jesus at hindi sila kasama doon sa mga tagasunod ni Jesus. Sila yung mga nandoon for some reason na may nangangalakal o kung anumang dahilan nandun sila during that time at hindi nila kilala. Yun ang kilala doon hindi nila kilala si Jesus. Para tanungin nila na sino ba to? Di ba? And the crowd was saying, this is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. Etong grupo ng mga tao na nagtanong ng sino kaya ito ay was probably sila din yung majority o sila yung mga sumigaw na ipako siya sa krus. Hindi nila kilala si Jesus. So they would believe most, if not all, ng mga bagay na maririnig nila doon sa mga religious leaders. Kasi ang tingin nila sa mga religious leaders, sila ay mga makatotohanan, sila ay kapitag-pitagan, alam nila ang maraming bagay. So it makes sense na sila yon. Okay? So, hindi lahat ng sumisigaw ng Hosanna, Hosanna ay sila yung sumigaw ng ipako siya sa krus. Hindi po. So, maling ano po yan. Maling thinking po yan. Just to be clear. Okay? So, yun tayo. Sige, yung salitang Hosanna. Dito po sa konteksto ng ating binabasa, Hosanna was derived from the Hebrew phrase, sa mananggaling yan, Hoshiana. So, it is a declaration of praise similar to Hallelujah. But, it is actually a plea or cry for salvation. It means, please save us, save please, or save us now. A proclamation of faith in the God who saves. So, yung mga sumisigaw pala ng Hosanna ng pagkakataon na yun, hindi ito in a way isang shout of praise or joy, kundi it is a shout of desperation. It is a shout of plea
or cry for Jesus to save them. Save us, Jesus. Yun yung ibig sabihin nun. More than, yes, nandito na yun. Hindi. Yun yung ibig sabihin ng Hosanna, ng pagkakataon na yun. And our last verse, sa umagang ito, 11:11, Jesus entered Jerusalem and came to the temple, and after looking around at everything, in-inspect niya yung templo, tinignan niya ang paligid ng templo, then he left for Bethany with the 12, since it was already late. So, why is this significant? Ano ang reason, o possible reason kung bakit sinuri o in-evaluate ni Christ yung templo? Ano ba nangyari the next day? So, this is Sunday, Palm Sunday. Yung Monday, anong nangyari ng Monday? Dito na po lumabas yung galit ni Jesus. Kung saan pinagtahuyan niya yung mga nagbebenta, pati yung mga namimili sa templo. Doon din niya pinagsabihan sila na ang kanyang tahanan ay isang bahay dalanginan at hindi lungga ng mga magnanakaw. Yan po yung sequence of events going to the crucifixion and eventually sa resurrection. So Sunday is Palm Sunday, the entrance to Jerusalem, triumphal entry. Monday, yung ginawa ni Christ, yung pinaalis niya, yung mga may mga magnanakaw kasi talaga doon, mga nagbebenta at namimili dun sa loob ng templo. So, in-inspect niya, kinabukasan, kinonfront na niya yung mga nandoon sa templo. Yung po yun. So, this is justifiable given the context and background ng mga nangyayaring korupsyon at pananamantala ng panahon na yon. Justifiable po yung galit niya. Kung alam lang po natin yung background kung bakit siya nagalit. Napakatindi po ng korupsyon at pananamantala sa mga, lalo na sa mga mahihirap noong panahon na yon. Okay. Pero, again, that's another topic for discussion. Okay, so, that wraps up our verse-by-verse study and message sa Mark chapter 11, verse 1 to 11. So, naway marami po tayong natutunan principle or application sa napakahalagang pangyayaring ito tungkol sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naman namin dakila, salamat sa mensahe at pangunawa tungkol sa mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa matagumpay na pagpasok ng aming Panginoong Hesus sa Jerusalem. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami na manatiling matatag sa gitna ng anumang pagsubok sa aming pananampalataya at tapat sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban bilang Diyos at Hari ng aming buhay. Bigyan niyo po kami ng matinding hangarin na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa at maging masigasig sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na palaging mamuhay ng may kabanalan, katwiran at kalugod-lugod sa iyo. Maliwanag po ang nakasaad sa Book of Acts chapter 4 verse 12 na tanging kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan at magagawa lamang natin ito kung tayo ay lalapit, magpapakumbaba, magpapakasakop at mananalig kay Jesus. At dahil rin sa pananampalataya natin sa Kanya, kaya tayo itinuring na anak ng Diyos. Nangangahulugan na tayo ay kaisa na ni Kristo. Wala nang mas mainam pa kundi ang magkaroon ang isang tao ng tunay na relasyon kay Jesus. Kaya sa mga oras na ito, mahalaga po na suriin natin ang ating sarili upang malaman natin ang ating kalagayan spiritual at katatayuan sa harap ng Panginoong Kristo. Ngunit ano nga ba ang dapat mong gawin kung ikaw ay wala kang tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus? Dalawa po ang nakakapat na maging tugon natin. Una, ang tinatawag na repentance o ang pagbabago ng kaisipan na nagbubunga ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabago ng buhay tungo sa kabutihan. Pangalawa, ang pagtatalaga ng buhay kay Jesucristo bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas.
Dapat po natin tandaan na ang pagbabago ng buhay ay hindi nakabase lamang sa pakiramdam o salita, kundi sa tamang kaisipan at tamang pamumuhay. Ngayon, suriin mong mabuti ang iyong sarili at kung hindi ka pa nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagtalaga ng iyong buhay kay Jesus, ay ito na ang oras para pag-isipan mong mabuti at huwag sayangin ang napakagandang pagkakataon tungo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at upang maging kaisa ni Kristo Jesus. Ito lang ang iyong panimulang hakbang, kaibigan, tungo sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa iyong mga kasalanan, kasama ang pananalig sa pamamagitan ng pagtatalaga ng iyong buhay sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ako po ngayon ay nananalangin. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po ako sa mga tubugon sa iyong panyaya bilang kanilang panimulang hakbang tungo sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa iyo at tungo sa pagkakamit ng buhay ng walang hanggan. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila tungo sa pagiging ganap nilang mga mananampalataya. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pagkilos sa puso't isipan ng mga hindi pa tumutugon sa iyong panyaya upang sila rin ay magpasya na magsisi talikuran ng kanilang mga kasalanan at ganap na manampalataya sa iyo. Kasama rito ang paniniwala sa iyong mabuting balita. Pinapanalangin din po namin ang kasalukuyang sitwasyon at mga pangyayari sa aming bansa. Naway maghari ang pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng aming gobyerno at patuloy na gabayan niyo po sila para magpagsilbi sila ng may katapatan at katuwiran ayon sa kanyang mga sinumpang tungkulin, ayon lamang sa iyong kalooban para sa kabutihan ng aming bayan. Hinihiling po namin ang kalakasan at kagalingan sa sino mang may karamdaman sa amin sa kasalukuyan, maging tuman ay pisikal o emosyonal. Bigyan niyo po kami ng patuloy na kalakasan, katiwasayan, kahitahunan, at matibay na pananampalataya sa iyo sa gitna ng aming kinakaharap ng mga sitwasyon at pagsubok sa buhay. Bigyan niyo po kami ng positibong pananaw upang harapin ng may kagalakan ang bawat araw. Pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo o mahalagang yugto sa kanilang buhay para sa buong linggong darating. Dalangin po namin ang patuloy niyong pag-iingat sa amin, paggabay tungo sa matuwid na pamumuhay at sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga at pagpalain tayo